Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo, ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala, do not just be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang Tinig ng Kalungkutan. Inulit ni Pat ang huling sinabi ng kanyang ina, parang mga elemento ng isang matandang kwento na muling isinilang. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nandoon ang salitang kwento sa Core 5. Isa itong parte ng vocab set ng THT6, mga salitang Tagalog na hindi Tagalog, sinauna, banyaga, ngunit tinanggap ng dila, ng baybay, ng damdamin. Dati sa ilalim ng lumang sistemang linguistiko, ang mga salitang ito ay hindi itinuturing na Tagalog. Bahagi raw ng tinatawag na Filipino, isang wikang ayon sa pound ay imbento lamang ng mga naunang siglo para makalikha ng panibagong produkto. Isang branding ng pagkakakilanlan. Pero nang bilhin ng pound, ang karamihan sa mga wika sa daigdig, idineklara nitong hindi lehitimo ang Filipino. Wala raw itong sariling kaluluwa, puro hiram, puro halo, kaya't hindi pwedeng ibenta bilang bukod na wika. Kaya't nilamon ito ng Tagalog, isang wikang mas maagang nakuha ng pound, at inari ang lahat ng laman ng Filipino bilang bahagi ng bagong korpus nito. Lumipas ang mahigit isang buwan bago tuluyang nabili ni Pat ang salitang kwento. At sa pagbili niya nito, bumukas ang isang liwanag. Parang susing nagpatotoo ng isang bagay na matagal na niyang kinukutuban pero hindi masabi. Na ang mga hapis na kinatha niya ay maaaring hindi pa nga matatawag na totoong kwento. Nang balikan niya ang ilang audio notes ng kanyang ina, natitiyak niyang isa sa mga sinusulat ng papa nila ay mga kwento rin. Na maaaring nabasa na ito ng mama niya bago pa sila nagkakilala. Kinilabutan si Pat. Ganun ba talaga ang tadhana ng dalawang tao? Ang magtagpo hindi sa unahan kundi sa gitna ng mga isinulat nilang damdamin? Pero kinailangan niyang paalalahanan ang sarili. Ang pinakamapanganib na pantasya ay ang isipin na kailangang realistiko ang wakas ng mga kwentong hindi nagkatuluyan ang mga tauhan. Dahil lang gusto nating salaminin nito ang mga sarili nating kabiguan. At ngayon, kabiguan ang bumungad sa isipan niya. Sigurado siya, nakita niya ito sa vocab set ng Core 5. Isa na lang ang kaya niyang bilhin. Kinakabahan siya, pero parang ginagabayan siya ng mga salita ng kanyang ina. At sa wakas, binili niya ang kabiguan. Tama siya, ito ang keyword na nagbukas ng Core 6. Ang pound ay may hawak na sa 82% ng lahat ng wika sa daigdig. Sa kanila lang maaaring ma-access ang mga text at audio ng mga wika. Mula pa nung bago sumapit ang 2030. Dati sinimulan lang nilang bilhin ang mga wika ng mga nanganganib ng bansa. Hanggang sa tuluyang ibinenta ng mga bansang iyon ang kanilang mga wika, kapalit ng tubig, kuryente, pananatili. Ngunit alam ng lahat, palabas lang ang mga bentahang iyon. Dahil matagal nang hawak ng pound ang mga gobyerno at ang lahat ng bagay, hangin, armas, aliw, pera, pananalig, alaala, buhay. Nang mabuksan niya ang Core 6, nakita ni Pat ang salitang parikala. Katumbas ito halos ng irony. Salitang pinag-aralan niya noon sa kurso sa Meta Communications sa A-Corp. Doon, itinuro sa kanila na ang irony ay lason. Ginagamit daw ito para magmukhang matalino sa halip na maging masaya. Kaya't ipinagbawal ito sa lahat ng inspice at hapis. Pero ngayong alam na niya ang parikala, nagising siya. Ang irony ay hindi lason, ito'y pananggalang. Ito ang gamit ng mga ina tulad ng sa kanya para makapagsabi ng galit at hinagpis ng hindi nadadakip ng mga taga-supil ng himagsik. Kaya ngayon lang niya nauunawaan ang ibang tinig ng kanyang ina. Mula sa core na yon, isang manif ang lumitaw.
laban sa kalungkutan. Isa raw itong isinulat ng creator ng A-Corp. Sa kasagsagan ng kanilang kabataan, ang Manif ay nagbabala, iwasan ang pagsusulat tungkol sa kalungkutan dahil ito ang ugat ng maraming pagkawasak noon, kaya't ang tunay na layunin ng mundo ay kasiyahan. Pero sa pagbasa ni Pat, sigurado siyang may parikala ang Manif. At isang salita pa ang natitira sa core 6 na paulit-ulit ding binanggit ng kanyang ina. Himagsik. Gusto niyang makalampas sa core 6, kaya araw-araw siyang lumikha ng mga hapis, kahit hindi na siya masaya. Ang totoo, mas maraming bumibili sa mga gawa niyang hapis, ngayong hindi na siya totoo. Bakit nga ba ganon? Ano ba talaga ang gusto ng mga tao? Wala pa ring balita mula sa iba niyang kapatid. Hanggang isang araw, tumayo siya at tumingin sa imahinaryong bintana ng kanyang silid. Bumili siya ng himagsik. Tama siya, ito ang susi. At ngayon, sa wakas, handa na siyang bilhin ang kalungkutan. Nang mabili niya ang kalungkutan, bumungad ulit sa kanya ang Manif. Isa na namang babala. Mula sa lahat ng akdang isinulat noon, nobela, tula, kwento, pinagmulan daw ng kapighatian ang kalungkutan. At iyon din ang dulo. Pero para kay Pat, isa iyong salamin. Hindi niya alam kung kailan ito nabasa ng kanyang ina. Habang siya ba ay dinadala pa lang o habang binubuo nito ang mga audio note para sa kanya. Isa sa mga pinakamahaba ay 3 oras. Paglalatag ng 18 uri ng kalungkutan. Ang pinakamaikli, halos 1 minuto lang. Ang hirap magsimula ulit. Gusto kong itanong kung kumusta ka. Ramdam ni Pat, hindi iyon para sa kanya, kundi para sa papa nila. At ang huli, Biyaya ang bawat taon. may bahagyang pagbahsag ng boses. Lagi kitang maaalala, Aki. Pat, iyon ang dapat sana niyang pangalan. Aki ang pangalan ng isa pa. Pinasadahan niya muli ang halos 80 oras ng audio note. Ngayon, nauunawaan na niya ang bawat salita. Umiyak siya. Totoo, may luhang dumaloy sa pisngi niya at hinayaan lang niya ito. Para bang hinihigop palabas ng mga salita ang guwang sa loob niya. At para ring unti-unting nawawala ang guwang na yon. Ilang araw pa ang lumipas bago niya muling marinig ang boses ng kapatid niyang si Lay. Tinawagan niya ito. Nakausap niya ito ng halos 1 oras. Pero matapos ang usapan, hindi na siya sigurado kung nangyari nga ito. Nakatanggap din ba si Lay ng mensahe mula sa kanilang ina? Nauna bang nakarating kay Gab? Isa pa ba ito sa mga disenyo ng I found? Maaaring ako ang gumawa ng mga ito. Sabi ni Lay. O ikaw, o isa sa atin. Hindi na sigurado si Pat. Hindi niya alam kung sino sa kanila ang nagsabi ng, paano nga ba natin malalaman ang totoong kasiyahan? Baka yugto lang ito ng pagiging tao, ang malaman ang katotohanan para lumayo sa katotohanan, ang maranasan ang kalungkutan para hangarin ang kasiyahan. Kung totoo mang may kasiyahan. At sa puntong ito, hindi na mahalaga kung sino ang nagsalita dahil ang mahalaga, may nakinig. Sa ilalim ng ilaw ng lamparang dilaw, may batang tahimik nagbabasa ng himala. Mga pahinang may tinta ng kababalaghan, bayanit halimaw, ligaw na pag-ibig at kasawian. Sa bawat At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Po Cholo. Ito si The Voice Master na nagpapaalala. Voice is not just sound. It's power. It's purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento, kaboses. ito ang mga kwento ni Potholo mula sa comics ng ating mga lola't lolo. Mga kababalaghan, pag-ibig na wagas, superhero sa jeep, engkantong palabas. Walang CG, pero damang-dama mo
buhay ni Pocho.